Capricorn, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading ngayong March 31 to April 6, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Okay, Capricorn. Let's see. Ano yung energy sa inyo this week? Come to the edge. I feel like there's a new experience for you ngayong week na to. Kahit anong new experience yan. Let's say, pupunta ka sa isang lugar na first time mong pumunta doon. Or may activity ka na nagagawin na first time mong gagawin sa buhay mo. Or maaring mas malakas yung loob mo na sumubok ng bago, na mag-explore, na mag-experiment. You have the young energy. This is about action, creation. So, very creative ka. Or, meron kang ipupursu, like, ito yung talagang gagawin mo, aasikasuhin mo. Hindi mo na iisipin lang ng iisipin. You will finally take action, taking initiative. And this is inspired action. Kaya mo siya gagawin kasi inspired ka. And then you have yin. Wow, yin and yang. This is balance. Oo. So, yung iba sa inyo, you are bringing balance in your life right now. Kung meron kang ibang priorities, tapos may mga nakaligtaan ka. So, this week, lahat yan mabibigyan mo ng attention. This is a nice flow of energy para sa inyo, Capricorn. Pagiging productive, yan ang nakikita ko sa inyo ngayong week na to. Very productive. And then, your overall energy. The Knave of Wands. Some of you merong pwedeng unexpected travel. Oo, unexpected adventure, unexpected gala. Hindi siya planado, tas natutuloy. Ganun naman yung mga hindi pinaplano, yun na pa yung natutuloy. This is also about exploration. So, maaring meron kang i-explore na can be an idea na gusto mo pang matutunan, aralin. But for some of you, this is about exploration ng places. So, I think for some of you, maaring mas nag-expand yung kaalaman nyo sa mga iba't ibang lugar na pinupuntahan ninyo. Let's say, bagong lipat ka sa isang lugar. So, syempre, kakabisaduhin mo yung pasikot-sikot ng lugar na yan. Let's see your challenge. The Two of Wands. So, as a challenge, pwedeng meron kang dalawang opportunities or dalawang pinagpipilian ngayon kung alin yung mas bibigyan mo ng atensyon or alin yung pipiliin mo na talaga. Let's say, merong dalawang career path na available sa'yo ngayon. So, ngayon, inisip mo, saan ako dyan? Alin pipiliin ko? Ganon. So, syempre, depende yan kasi iba-iba naman tayo ng interest, iba-iba tayo ng skill set. At minsan, kahit na skilled ka na sa bagay na yan, yung iba hindi yun pinipili kasi alam na nila, master na nila. So, ngayon, yung iba, mas gusto nila na meron silang bagong experience. So, that's what I'm seeing for you. Maaring meron kayong bagong pipiliin or bagong path na tatahakin para mas lumawak pa yung kaalaman nyo. Your opportunity, the Queen of Cups. I think you're going to be more sensitive with your feelings. Maaring mas magiging expressive ka rin sa nararamdaman mo. If you have a partner, mas magiging open ka sa partner mo. Yung iba naman, mas magiging creative. Kasi Queen of Cups is also about creation, fertility, productivity. And then your blessing is Temperance. So, this is about patience. Blessing yan sa'yo kasi kumbaga hindi mo minamadali ang mga bagay-bagay. Nandun ka sa point na
You are still, kumbaga, hinahayaan mo na dumating sa'yo yung mga opportunities na alam mong para sa'yo talaga. Kasi minsan parang may pinupurso tayo na, dapat ito yung mangyari, ito yung dapat maging resulta. Pero may mga bagay kasi na hindi talaga para sa atin. And I feel like itong temperance energy as a blessing para sa inyo is like having that patience to wait for your opportunity. And syempre, no, hindi naman porket naghihintay ka ng opportunity, wala ka nang gagawin. So, kaya nga, i-discover mo yun eh. 'Di ba? You have to take action, you have to move, you have to explore. So, sa money, career, finances, you have the Hermit. Yung iba sa inyo, Capricorn, pwedeng nagkakaroon kayo ng kalungkutan, pwede, no? But, ano siya, yung parang you are questioning your situation sa trabaho mo, sa career, or sa business mo, na kung masaya ka pa ba, no? Kasi pwedeng iba sa inyo, kumikita nga kayo, pero hindi naman kayo fulfilled, or parang feeling nyo, hindi na kayo inspired sa trabaho nyo, kaya hindi na nagiging favorable or pabor sa inyo yung nagiging income ninyo. 'Di ba? So, some of you may mga i-reassess, may self-reflection kayo sa situation nyo, sa trabaho nyo, sa business ninyo, and yung iba, sa financial situation ninyo. Pwede kasing merong hindi maayos sa financial situation ninyo na gusto nyong hanapin or alamin yung root cause para maayos nyo talaga yung problema. Sa love life, you have the Two of Coins. This is balance, no? Kung meron kang karelasyon, maaring mas kailangan mo ngayong balansehin yung oras mo, panahon mo para sa relationship mo, and also sa trabaho mo, career mo, yung mga priorities mo. Kumbaga, know your priorities. You have Mercury and Aries in the first house. Yung ba sa inyo, bilis nyo mapagod, no? Or marami kayong aasikasuhin, kaya medyo mapapagod kayo ngayong week. You have Mercury in Scorpio in the 8th house. May mga bagay na ipinipilit sa inyo ng iba na sa una hinahayaan nyo lang, pero ngayon pwedeng lalaban na kayo na, teka, hindi mo pwede sa akin ipilit yung gusto mo, parang ganun. You also have Mercury in Virgo in the 6th house, which is caution. Maging maingat sa mga bibitawang salita or sa mga taong makakadeal mo ngayon sa trabaho, kasi pwedeng magkaroon ng misunderstanding. Oo. Lalo na't meron tayong Mercury retrograde, or yung tipong may initin pareho yung ulo nyo. Speak up. If you avoid conflict to keep the peace, you start a war inside yourself. So, ayun. Puro Mercury kasi nandito. So, maaring ang parang mag-open ka ng nararamdaman mo or yung saloobin mo to someone para at least malaman nila kung ano talaga yung nasa loob, no? So, yun nga lang, choose your words then para maiwasan nyo yung conflict. Okay, so that is your reading, Capricorn. Thank you so much. See you again.